So hello everyone. Today I will teach you on how to add record with auto increment in our SQL server. So I already designed here the FRM course at the same time the AE course. So as you can see in the FRM course, I set the form border style to fixed single. I remove the minimize and maximize box, and then I add three buttons for add, edit, delete, and one data grid view which is named as DG course. And in the AE course, I also added one label and then two buttons for save and cancel and two text boxes for course, and then another text box is for TXT check. And then I add also DG check. So yan, check natin yung yung mga naka-check dati dito. So first thing we need to do to add the record from the courses is we need to create a table for course. So let's add course ID, and then let's set this as integer to set the auto increment in the proper column properties. So click natin yung data type, and then punta tayo sa may column properties, and then identity specification is set natin yung is identity to yes para mag auto increment yung course ID natin. And then let's set it as primary key. Then another field for course is the course description. So since when we input data, we use character and special character. So gagamitin nating data type is the varchar, and then let's set is as 50. So save natin yan, TBL course. Now let's go back to our .NET environment, and then to show this form, double click the form 1, and then in the setup files, let's add library files, and then under the library files, maglagay tayo dito ng menu for courses. Double click the courses menu, and let's copy this code, then paste. Palitan natin tong i-call nating form. So FRM course, and then lagay natin yung caption as courses. So okay na po yan. Now magsha-show na yung once na i-run natin yung ating form 1, yung main form, pagka-click natin ng AE course ay ng course na menu, magpapakita yung ating FRM course. So para nagpakita na to, syempre iloload na natin ngayon dito sa FRM course load event yung ating record sa ating na manggagaling dun sa ating SQL server. So fill data grid, select asterisk from TBL course 3, and then double quote, comma, anong pangalan ng ating data grid view? DG course. So let's try to run kung meron i-connected ang ating table dun sa ating course. So click setup, library files, and then courses. So ayan po yung ating course, yung ginawa nating table kanina. So connected po siya, ibig sabihin wala pa tayong record. So to add record, let's try to add code from this button, add, edit, and delete.
So, pag click natin yung add, dapat magpapakita ang ating AE form. So, let's close this one. And then, let's go back to our FRM course. Then, click the button add. And then, let's call the AE course na na-design natin kanina. So, FRM AE course.text. So, pag click natin ang add, anong magiging text niya dun sa form? Add course. And then, i-show dialog natin. AE course.show dialog. So, let's try to run it again. Click natin. And then, so, pagka-click natin ng add, ayan na po yung ating form. Now, dapat, pag nagpakita ang ating form at naglagay tayo ng data dito sa may text box, magsisave na yon at mapupunta siya dito. So, gawin natin. Since hindi pa tayo naglagay ng code para sa cancel, punta tayo sa program at i-stop natin yung debugging. Open natin yung FRMAE course. Yun sa save, sa cancel button, lagi natin ilagay ang me.dispose. And then, sa save button, since naglagay tayo kanina ng caption na add course, pag click natin yung add button, add course yung magiging caption niya. Dito tayo magpa-condition. So, select case, me.text. So, kung ang form na to, ang text niya is add course, ito yung gagawin. Fill data grid, insert natin dun sa ating database. So, kung mapapansin ninyo, let's press this one. Kung mapapansin ninyo, nag-set tayo ng auto-increment kanina. Ibig sabihin, pag naglagay tayo sa may course, hindi na natin kailangan maglagay dito sa course ID. So, pag naglagay tayo, press enter. So, automatic, nagbibilang na siya agad. So, delete natin yan. Ibig sabihin, isang field lang ang lalagyan natin. So, insert into table. Anong table ang ating lalagyan? TBL course. Then, values. Ano lang yung lalagyan natin? Ayun. So, anong pangalan ng ating text box kanina? txt course.text. And then, parisan na natin. Then, saan siya may add? Anong data grid view natin for course? FRM course.dg course. And then, after niyang gawin yung saving of records, i-refresh natin ngayon para magpakita kung updated ba yung nandun na record natin. So, select series from TBL course. Tapos, saan yung data grid view natin? Nandun siya sa FRM course. Then, DG course. So, tignan natin kung gumana ang ating code, library files, courses. So, mag-add tayo. Halimbawa, CICS. Save natin. So, ayun. Na gumana ang ating code. Now, ang susunod na gagawin natin is pagka-click natin ng save button, mag-automatically na itong form na to ay
maglo-close. At the same time, dapat hindi niya dodoblehin. Like halimbawa, save natin ulit to na doble. So, ibig sabihin, dapat i-avoid natin na maduplicate ang ating record. So, yun ang gagawin natin. Close natin yung mga forms. And then, so, at this part, okay natin, fill data grid, select series from TBL course per course is equal to So, dito na natin magagamit ang ating digicheck. So, digicheck. Now, kapag nag-select siya at nag-refresh yung ating digicheck, magko-condition siya ngayon na kapag si digicheck, if digicheck ay may laman na it's greater than 0, so ibig sabihin may laman na isa, then bibigyan ka niya or magme-message si system na record is already exists. Then info plus okay only. So, pagka-click na natin ng okay only, kapag nagsabi na siya, automatic na ibla-blanco niya yung ating TXT course para mapalitan. And then, ipo-focus niya yung cursor doon sa TXT course natin. So, try natin. Okay, try natin. Click add. And then, ulitin natin ang CICS. So, save natin. So, mapapansin niya, dito mismo, na-check na niya na may dalawa na tayong record ng course. Ibig sabihin, exist na yung record na yon. So, pwede na tayong maglagay ng other courses. So, like CIT, so, isa-save na niya yan. So, para mag-close naman na ito, ilagay na natin yung me.dispose. Okay. Now, balik na tayo sa course. Edit naman ang lalagyan natin ng code. So, in the edit point, FRM equal ulit natin. Sa edit naman, ipasa natin muna yung record bago tayo mag-save or mag-update. FRM course.text is equal to edit course. And then, so ipasa na natin yung pang ilang data grid view, yung pang ilang column ang ating course. So, course ID is 0 and then course is 1. So, FRMAE course dot txt course dot text is equal to digicourse dot current row dot cell, yung pangilan 1 dot value. And then, isa-show na niya yung AE course dot show dialog. So, pag napasa niya na to, yung record na to, ipapasa niya na dito sa may text box dito. And then, magsisave na tayo. So, by using the update
keyword, i-edit natin yung record na nandun sa ating TXT course. So, copy lang natin to. And then, case, palitan lang natin yung add course ng edit course. Then, instead na insert ang gagamitin, we use update. Tanggalin natin yung into. Update TBL course. Instead of values, lagay natin set. Then, lagay na natin yung pangalan ng field na lalagyan natin, which is course is equal to, tanggalin natin yung parenthesis na magkapareha, is equal to txt course. So, tanggalin na natin, ipalitan natin ng equal sign, and then, where, maglagay tayo ng where. Ano yung pinaka-primary key natin? Where course ID, dapat nakamatch yan kung anong pagkakasulat sa ating database ha, is equal to single, double, ampersand, string. Then, saan natin kukunin ang course ID? Dun sa FRM course.dg course.current row. Anong cell, pang ilang cell ang ating course ID? Cell 0. That value. So, ayan na yung code natin for modifying the record. Now, dito sa part na to, gagawa tayo ng pang-compare dun sa ating t-check kanina kung magmamatch pa yung ating duplicate record. So, meron na tayong pang-check ng duplicated record, pero gagawa pa rin tayo ng trick na kung sakaling sa edit point na parang idodoble mo siyang i-click-click lang ng edit then save para hindi siya mag-error, gagawa tayo ng pang-compare dito. So, if txt course.text is not equal to txt check.text, then, gagawin niya tong code dito. Ay pag hindi nag-match, ibig sabihin mag-a-update na siya. Pero pag magma-match, dito siya pupunta sa code na to. Pero para maipasa natin yung record sa t-check, balik tayo sa FRM course, and then sa edit button, copy natin to, at ipasa rin natin dun sa my, instead na txt course to, pasa natin sa txt check. So, okay na tayo sa edit. Let's try to run the system. So, course. So, edit natin tong CICS. Click edit. So, nagpasa siya. At the same time, pinasa rin niya sa check. So, pag sinave natin, walang nangyayari. So, isa-save pa rin niya. Ibig sabihin, nag-match. So, nagmo-modify pa rin yun. Flash. Pero, pag halimbawa, CIT yung sinave natin, yun na yung gagawin nung ating trick kanina na magko-condition siya na meron siyang nakita dun sa ating kwan. Kaya lagay natin, halimbawa, seated. So, ibig sabihin walang kaparehas na dyan sa ating record at nagsisave na yan. So, okay na tayo. Now, let's move on to delete record. And then, let's remove this course ID. I-hide natin para yung course lang yung magpakita at saka i-cover niya yung ating buong data grid view. So, paano gawin? Close natin. Punta tayo dun sa design and then click delete. So, sa delete record,
Lagay natin if message box, do you really want to delete this record? So, pag prines natin, nag-select tayo din sa data grid view ng ating record, das i-click natin yung delete button, ito yung tatanungin niya. So, nag-question siya. And then, pag question, syempre, merong tayong sagot na yes or no. And if the message box result to yes, then, ide-delete niya yung record. So, fill data grid, delete from TBL course where course ID is equal to single, double, and so trim, and then close and open parenthesis. And then, saan manggagaling ang course ID natin? Since hindi tayo gumamit ng text box sa lahat ng pang-course ID natin, comes from the data grid view. So, dgcourse.currentRow.cell 0 value. Bakit hindi tayo naglagay ng FRM dito? Dun sa isa kanina. Kasi, andito na mismo tayo sa may FRM course. So, hindi na natin kailangan i-call. Unless kung andun tayo sa ibang form at i-call natin tong form na to, yon, kailangan natin maglagay. So, double quote, comma, anong data preview? DGCourse. So, ibig sabihin, pag nag-yes ka, ito yung gagawin niyang code. I-delete niya. Else, wala siyang gagawin. Now, after niyang ma-delete, automatic na mag-select data grid tayo. Mag-refresh tayo ng record. So, select asterisk from TBL course DG course. And then, gaya ng sabi ko kanina, i-hide natin yung first column, yung course ID. So, DG course dot columns. Pang ilan ang course ID? 0. Dot visible equals false. And then, kopyahin na lang natin to. Hanapin natin yung merong ganito. Select asterisk from TBL course. So, meron siya dito sa may load event. At the same time, meron din siya dito sa may AE course. Pagkatapos nating mag-save. Tama? Pero at this point, magkaka-error to kasi wala tayo dun mismo sa form ng may data yung mismong DGCourse. Saan manggagaling ang ating DGCourse? It comes from the FRM course. So, that DGCourse. So, kinol muna natin yung 4. So, that's all for add, edit, delete. So, let's try. Natapos na natin ang mag-add. Now, let's delete a file. Or, let's delete a record. So, yun. Last na gagawin natin is i-cover niya to. Itong buong data grid dito. So, halimbawa, mag-add pa tayo. Kunwari lang. Save natin. So, i-delete natin to. And then, do you really want to delete the record? Pag no, automatic wala siyang gagawin. Pero, hindi niya i-delete yung record. Pero, pag yes,
automatic delete yung record, nag-refresh pa to. So, i-cover na natin yung course. And then, dun sa course, click natin tong data grid view. Punta tayo sa my properties ng DigiCourse. At, hanapin natin yung auto size column mode. Ibig sabihin, ilagay natin para i-fill niya yung buong workspace dito. So, run natin ulit. And then, tignan natin kung working. So, ayun. Pwede rin natin gawin sa ibang data grid view natin, like the student information. Pwede natin i-fill yan. At the same time, meron din sa may user management. Pwede lang natin gawin dito yan. Now, let's add, since nagawa na natin ang courses, you try also to add the major. So, sundan lang natin kung ano yung ginawa natin kanina. So, meron na akong ginawa dito. I-hide ko na lang to. Close ko yung mga form. And then, gawa ako dito ng menu for majors. And then, sa major, syempre, meron na akong nagawa. Meron na akong na-design dito na pang data grid view. Same lang din sa FRM course. Data grid view, tsaka buttons. At the same time, may AE major na rin ako for text box. And then, may hidden data grid view and text box na rin. Just like dun sa previous video na ginawa natin. So, ayan na rin yung mga code. Ayan. So, ito yung add major, ang caption ng aking form. Tapos, dun sa FRMAE major naman natin, ayan, pagka-load event natin ng ating FRM, ni-refresh niya yung record from the database, and then, showing of the form for AE major, for add event, and then this is for edit event, and this is for major, deleting records for major. Going back to our SQL, we will create a table named TBL major. So, sa database natin, maglagay tayo dito na lang ng major na yung nilagay ko na doon, major ID. So, eto na po yung ating table for major. Same lang din siya sa TBL course, na naka-auto-increment din po yan. Dito sa part na to, para maipakita ko yung form na yun, copy ko lang yung ginawa ko na pagpa-show ng form, and then FRM major. And then, palitan ko to ng major. So, pag rinan natin yan, majors. So, ayan. Add major. Halimbawa, food technology. So, save natin yan. So, working na po yung ating major and courses. So, meron na tayong major at course. Mag-add na tayo ngayon ng pang connection natin dun sa students natin to add major.
using the combo box. So, edit na natin to. So, mag-add tayo ng dalawang label. So, course. And then, major. And then, syempre, pag course ang major ang pinag-uusapan at marami tayong courses, hindi na natin kailangan mag-type. Since gumawa na tayo kanina ng add, edit, delete for major and courses, gagawa na tayo ngayon ng combo box. So, maglalagay na tayo ngayon ng combo box. Pangalanan ko yung combo box ng punta ako sa name ng combo box. Instead of combo box 1, gawin kong CBO course. Modify ko lang yung font, palakihin ko lang po. So, modify ko lang yung font, gawin ko siyang yan. Kopyahin ko lang to. Iset ko pala yung instead na drop down, yung drop down style ng CBO, go to properties pa rin, drop down style, palitan natin ng drop down list para ganyan siya. And then, copy natin. And then, paste. Ayan. Copy, paste. And then, palitan naman natin to, yung pang major ng name niya is CBO major. Now, nakagawa na tayo ng combo box for course and major. Let's proceed to our database. Itanggalin muna natin yung ating record dito para hindi tayo magka-problema. And then, mag-add tayo dito sa may TBL students ng another. Punta tayo sa design. I-connect na natin dito yung course ng isang estudyante at saka major niya using the course ID and major ID. So, course ID, gagawin natin tong foreign key. Course ID at saka major ID. Since ginamit natin sa pinaka-ID, hindi na natin auto-increment dito kasi dito na yung isa-save niya is the course ID. Imbes na kayong course description ang masasave dito, yung course ID ng isang estudyante. Depende sa pinili nating course ID niya. So, ayan. Save natin. And then, balik tayo ulit doon. Now, gagawa na tayo, i-connect na natin yung nandun na nilagay natin sa course at yung nilagay natin sa major. So, mag-add muna tayo bago tayo mag-code para i-connect ang ating course at major. Mag-add tayo, copy na lang natin to, yung dito. Total, hindi naman natanggal na agad yung checkbox niya. Copy, pangalanan natin yan ng DGC means course at isa pang data grid view to DGM for major. Now, let's proceed to coding. Double click the form. So, fill data grid, select asterisk from TBL course. Tama, DGC as course. And then, gagamitin natin ang for loop for A para kunin niya lahat ng record na nandun sa data grid view. For A,
ang dineclare natin as data type is equal to 0 to, anong gamit natin? DGC dot row count minus 1. And then, CBO, anong course natin kanina sa combo box? CBO course dot items dot add is equal to trim. Anong kuha natin? Pagkukuhanan natin DG course or DGC dot rows A dot cell, pang ilang cell siya? Cell 1 dot value. Next. So, cell 1 is pang column 1 yung ating course. So, let's try to run. And then, library files. And then, student information. So, andun na yung course ID. Click natin ang add. Pagka-load ng ating di ba nag-fill data grid tayo sa load event kanina. So, andito na, pinasa na niya sa DGC yung ating mga courses. Mamaya, gagawin din natin dito sa may major. Ipapasa natin yung mga nandun sa list na course. So, pang 0, 1, ibig sabihin, ipapasa niya dito sa may combo box na yung nandito. Kaya nag-CBO yung items tayo kanina. Now, gawin din natin sa major. So, pagka-select natin dapat yan, automatic magse-select din sana dito. Hahanapin niya ngayon where yung nandun sa combo box, yun ang magpapakita para makuha natin kung anong course ID ng ating CICS. At ipapasa natin ngayon sa isang text box yung course ID para yun ang isave natin. At hindi itong nandito. Yun ang pang-trick natin mamaya para yung course ID ng CICS na 2, ipapasa natin sa text box and then pupunta siya at magsisave siya sa course ID. Tapos, gagawa tayo mamaya ng views para yun ang magpakita at hindi na tong course ID dito. So, gawin natin. Unahin muna natin yung kanina. Natapos na tayo sa course. Kopyahin lang natin to hanggang next. And then, ilagay natin ulit dito. Pero, instead na TBL course naman, major. Tapos, yung data grid view na pagpapasahan natin is DGM, which is DG major. Pwede lang na A yan. O kung gusto mo naman para hindi ka malito, gawin nating B. Tapos, dito, DGM. Asan pa yung i-modify natin? DGM. Tapos, since B yung ginamit ating variable dito, data type, yun ang ilagay natin dito. Tapos, yung majors, yun pa rin naman. Tapos, ipasa natin siya ngayon dun sa CBO major. So, ayos na tayo dyan. Magpapakita na yung dalawang record na nandun sa course at TBL major dun sa dalawang data grid view natin. Now, pagka-select natin nung kanina, di ba nag-select, tapos sasabihin ko ipapasa niya. Gawa tayo ngayon ng dalawang text box for TXT course ID at ito naman for TXT course ng major. So, pangalanan natin to TXT CID. Ibig sabihin, course ID. Ito naman, TXT MID. Ibig sabihin, major ID. Para makuha natin yung specific niya,
yung kung ano yung na-select, yun ang i-select data grid niya dito. Double click the combo box. And then, gawa tayo dito ng fill data grid. Select asterisk from TBL course. Unahin muna na, since nasa course, CBO course tayo. TBL course, where course, yung nasa database natin, course is equal to single, double, enzyme, trim, and then close and open parenthesis. Saan siya manggagaling? CBO course dot text. So, kung ano ang nandun sa text box, yun ang hanapin niya ngayon dun sa data grid view. So, ipasa pa rin natin sa DGC. Kunin natin, copy lang natin yan, double click major, and then, palitan natin to ng major. Laging tandaan yung mga kung paano ang pagkakasulat doon sa ating database. Major. And then, palitan natin to, CBO major. And then, anong data grid view siya manggagaling? DGM. Okay, let's run again. Tapos, mamaya, let's run again. And then, punta tayo sa student information. And then, mag-add tayo. So, pagka-click natin ng CICS, automatic, iisa na yung nandun. Kasi, di ba, madami yan kanina. So, ngayon, pagka-select natin ng CICS at nag-select siya doon, ipasa natin ngayon tong column dito, which is the column 0 from DGC, ipasa natin dito sa kwan. Same lang din dito. Tech. So, balik tayo sa code. Dito natin ilagay sa course. So, saan siya manggagaling? Anong text box ng ating course? TXT-CID. Diba? Yan yung nilagay natin kanina. That text is equal to DGC dot current row dot cell. Pang ilang cell siya? 0 dot value. Copy lang natin yan. Dun sa major naman natin gawin. Palitan lang natin to, di ba? MID ang nilagay natin at saan siya manggagaling na data grid view, DGM. So, okay na po yan. Now, punta tayo sa save event. So, run natin. Tignan natin kung naipasa. Student information. And then, tignan natin kung naipasa. CICS. So, naipasa. The technology is major 1. Now, ito na yung isave natin dun sa ating course ID tsaka major ID. So, ang gawin natin, dun sa save event, save button, magdagdag tayo sa may insert. So, copy lang natin to. May dalawa tayong idadagdag dito, which is the TXT-CID para sa course. Then, kama ulit, paste, MID. Dagdag ulit, digdag din natin. Kung syempre nagdagdag tayo sa insert, magdagdag din tayo dito sa major, ay sa update. So, copy natin yan hanggang kama. Pasa natin dito. So, anong nakalagay sa ating database? Course ID tsaka major ID. Yun ang ilagay natin. Course ID from TXT-CID. Tapos, kama ulit. Major ID. Then, ilagay, saan siya manggagaling? Sa TXT-MID. Okay. Again. Let's try to run. Okay.
So, mag-add tayo. CICS, Food Technology, and then save. So, ayun. Edit natin. So, pag in-edit natin, dapat ipapasa pa rin niya yun mamaya. So, gagawin ulit natin yan mamaya. Pero, this time muna, yan natin yung para ang magpakita is hindi number, gawa tayo ng views. So, punta tayo sa ating database. Sa My Views, click New View. And then, add natin yung TBL student. Ano pang table related to students? TBL major at saka course. Now, so mapapansin nyo, nag-connect na agad siya kasi na-detect niya na ang ating major ay may foreign key dun sa ating TBL student. So, i-ano natin yung order ng pagpapakita sa data grid view. So, student ID, last name, first name, middle name, and then course ID. So, course, kunin natin yung course description. So, para makita natin kung paano yung itsura, i-ano natin yung exclamation point doon. So, napansin nyo, CICS yung 2, saka major ID, kunin natin yung, run natin ulit. Then, kunin natin yung major ID ng 1. So, refresh. So, yan na yung magpapakita sa ating views. I-save natin yan. Gawin natin V student info. Now, balik tayo ulit sa ating .NET. Kung dito sa ating pag-review ng record sa FRM RL student or yung student information natin dito sa load event, napansin nyo na TBL student ang ginamit natin. Palitan natin na ngayon, since naglagay na tayo ng pang-course, pakita na natin na ganito ang itsura. Anong sinave natin is ito na yung equal natin, the student info. Yun na ang ilagay natin sa lahat ng select asterisk. Lahat ng select asterisk ha, hindi sa ibang gaya dito sa delete from student, wag nating gagalawin yan. Lahat lang ng asterisk. So, TBL students. Dito pa, select asterisk dyan. Tapos, dun sa may AE students, meron din dito. So, ayan. So, rean natin kung tama ba yung ating nilagay. So, napansin nyo, nadagdagan na yung itsura ng ating or yung record ng ating data grid or yung column niya. Now, i-hide natin ngayon itong course ID tsaka major ID. So, pang ilan siya? 0, 1, 2, 3, 4. 4 and 6. So, 4 and 6. Column 4 and 6. Close natin yan. So, dun sa lahat ng asterisk naman, maglagay tayo. So, tg student dot columns 4 dot visible equals false. And then, ano pa yung ilang column pa yung isa? 6. So, copy natin to. And then, lagay natin dito sa may load event. Since sa asterisk din dito, i-ano na natin, copy natin to, be student, sa may search text dito.
Palitan din natin sa may txt search v. Then, i-hide pa rin natin syempre yung columns ng course ID at saka meron din tayo sa AE students dito. So, yan. Tapos, i-call natin yung FRM student info. So, okay na yan. Run again. So, natanggal na ang ating, malinis na yung ating course ID. Naka-hide na yon. So, upon edit, dapat ipapasa niya ngayon itong yung CICS dito. At the same time, yung food technology. Tsaka yung nandun sa ating course ID. So, para mabilang natin, pang ilan yung mga kakailanganin natin? 0, 1, 2, 3, 4. So, 4, 5, 6, and 7 ang kakailanganin nating ipasa. Punta tayo sa edit button ng ating student info at dito na tayo magpasa. So, dito, for AE student dot unahin muna natin yung course ID, course txtcid dot text is equal to pang ilan bg dot current row dot cell 4 dot value. Next, FRM EE students dot txt course CBO course dot text is equal to dg students dot current row dot cell 5 dot value. Copy na lang natin. Then, palit natin yung CID to MID. Tapos, palitan natin to ng 6. Kasi 4, 5, 6, 7. And CBO major is nandun siya sa cell 7. Now, let's try. So, student information. Edit. So, naipasa niya pero meron tayong problema dito. Ayaw niyang maipasa. Pero kung ayaw gumana, meron tayong gagawing trick para ipasa natin ulit siya dito. So, kung ayaw niya ng ganun, gagawa ngayon tayo ng text box. Since ayaw nagpakita sa akin sa text box na direct, ipasa muna natin siya sa isang text box para sa course. So, mag-copy and paste tayo ng dalawang text box. So, yung isa, pangalanan natin to txt get course. Tapos, yung isa naman is txt get major. Tapos, dun sa edit, palitan natin, instead na CBO course ang ilalagay natin dito, ipasa muna natin siya sa txt get course. At etong CBO dito naman, txt get major. Now, kapag naipasa na natin sa text box, sa may AE students, sa load event, ilagay natin dito ngayon na si CBO course that text is equal, parehas siya dun kay pinasa natin kay get course, txt get course dot text. Tapos dito naman
si CBO Major, ang magiging text niya ay kaparehas ng pinasa natin dun sa TXT get Major. So, run na natin ulit. So, edit. So, ayun, gumana po siya. Pinasa niya, yung nilagay natin dito na TXT get course, ipinasa natin dun sa CICS na combo, ay sa CBO course na nilagay natin kanina dun sa load event. So, pag hindi gumana, ganun ang gawin ninyo. Pero kung pwede naman siyang direct, gaya ng una kong ginawa kanina, yun ang gawin ninyo din. So, CIT, then save na natin. So, nagpalit po. Ang course na niya is CIT Major in Food Technology. So, in case na mag-add tayo, kunwari, wala naman tayong pinalitan dun sa delete, kundi naglagay lang tayo ng pang-visible post para laging magpakita yung, para laging naka-hide yung ating major ID at saka course ID. So, pag dinelete na natin yan, click natin delete. So, ayan, delete. Tapos, hide pa rin yung ating course ID at saka major ID. So, that's all for today. See you to our next video tutorial.